Verse 10. Verse 11. Israel has sinned, and they have also transgressed my covenant which I commanded them. For they have even taken of the accursed thing, and have also stolen and dissembled also, and they have been put even among their own stuff. Verse 12. Therefore the children of Israel will not stand before their enemies, neither will I be anymore except to destroy their O pag may period, pag may kama, may punctuation marks, tumigil ng sandali. Hindi po tayo labo-labo. Verse 13. Up, sanctify the people, and say, sanctify yourselves against tomorrow. For thus said the Lord of God of Israel, there is an accursed thing in the midst of thee, O Israel. Thou canst not stand before thine enemies until you take away the accursed thing from among you. Verse 14. According to your tribes, and it shall be that the tribe which the Lord taketh shall come according to the families thereof, and the family which the Lord shall take shall come by households, and the household which the Lord shall take shall come man by man. Verse 15, it shall be that he that is taken with a cursed thing shall be burnt with fire, and all that he hath, because he hath transgressed the covenant of the Lord, and because he hath wrought folly in Israel. Verse 16, sabay-sabay tayo. So Joshua rose up early in the morning and brought Israel by their tribes. The tribe of Judah was taken. Verse 17. And he brought the family of Judah, and he took the family of the Zarites. And he brought the family of the Zarites man by man. And Zabdi was taken. Verse 18. And he brought his household man by man, and Achan the son of Carmi, the son of Zabdi, the son of Zerah, of the tribe of Judah was taken. Verse 19, and Joshua said unto Achan, my son, give, I pray thee, glory to the Lord God of Israel, and make confession unto him, and tell me now what thou hast done. Hide it not from me. Verse 20. And Achan answered Joshua and said, Ye have sinned against the Lord God of Israel, and thou shalt not have done. Verse 21. When I saw among the spoils a goodly Babylonish garment, and 200 shekels of silver, and a wedge of gold of 50 shekels weight. Then I coveted them, and took them, and behold, they are hid in the earth, in the midst of my tent, and the silver under it. Verse 22. So Joshua sent messengers, and they ran again, and behold, it was hid in his tent, and the silver under it. Verse 23. And they took them out of the midst of the tent, and brought them unto Joshua, and unto all the children of Israel, and laid them out before the Lord. Verse 24. And Joshua and all Israel with him took Achan the son of Zerah, and the silver, and the garment, and the wedge of gold, and his sons, and his daughters, and his oxen, and his asses, and his sheep, and his strength, and all that he had, and they brought them unto the valley of Achor. Kaya nangyari doon sa Valley of Achor sa kanyang lahi at mga hayop at iba pa. Verse 25, and Joshua said, why hast thou troubled us? The Lord shall trouble thee this day. And all Israel stoned him with stones. Sayaan nyo na sa likod, may asher doon. And burned them with fire. And they had stoned them with stones. 26, sabay-sabay po tayo. And they raised over him a great heap of stones unto this day. So the Lord turned from the fierce of his anger. Wherefore the name of the place was called the Valley of Achor unto this day. So pagpalain ng Panginoon kanyang mga salita, tayo po ay mga makakaupo na. O pakiusap yung mga bata, pakitahimik lang sila, paupuin ng maayos, kayo na nasa unahan dyan, pakisawal yung mga bata. Handa na ba tayong makinig? Handa na po ba? O pag handa na, wala na pong patayo-tayo, pakiusap. Ayoko po nang madidistract tayo bilang paggalang sa salita ng Panginoon, sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Mga kapatid, ang Israel po muli ay isang bansang minahal ng Diyos. Actually, iba sa balita po mga kapatid, actually yung buong Arab countries, makinig po, pag-aari po yan ng Israel. Hello?
yung mga Arabong yan, Palestino, wala silang pag-aari dyan. Sapagkat yung mga lupang yan ay pinamana ng Diyos sa mga Israelita. Nakuha po mga kapatid. Yung lupa yan, yung buong nation, ay yung Arab countries na yan mga kapatid, yan po sa Israel. Ito pong mga Arab countries na ito mga kapatid, mga Palestino at iba pang mga tanta na yan, Pakistan at iba pa, Syria at iba pa. Mga kapatid, ito pong yung mga yan mga kapatid, yan po yung mga squatter land sa lugar na kung saan pinamana ng Panginoon sa kanila. Subalit mga kapatid, hindi sila sumunod sa Diyos eh. Nung sinabi ng Panginoon, lahat sakupin, wala kayong titira, abay, tinira nila yung magaganda. Diba? Sumuhay sila sa Diyos. Ano nangyari mga kapatid? Ayun. Dumami ng dumami yung mga hindi Israel, mga Hudyo. Kinalaban sila ng kinalaban mga kapatid. At isa nga po sa matagumpay na laban dyan mga kapatid, itong tinatawag po nating yung wall ng Jericho. Ayan. Ito pong wall ng Jericho mga kapatid, para bang Great Wall of China ang dating. Yan po ay may bakod na mataas, makapalang bakod, as in matibay talaga. Kung tutusin, kung titingnan mo mga Israelita, walang laban sa kanila. No? Pero sabi ng Panginoon, ang battle, ang gera ay sa akin, sabi ng Diyos. Ako ang bahala. Nagbigay ang Diyos sa kanila kung paanong gagawin nila. Hindi nila alam kung paanong papabagsak ang Jericho eh. Pero sabi ng Panginoon, kayo'y magtiwala sa akin. Itong gagawin nyo, Moses, Joshua, sa 6 na araw, papaikutan yung Jericho. Bawat araw, isang ikot. Nakita niyo iba dyan, di ba? May mga trompeta, may mga turotot. Yung lahi ni Aaron, dala-dala yung tawag dito, yung tabernacle, yung sacrament na kung saan nandun yung 10 Commandments ni Moses, mga kapatid, yung covenant, Ark of the Covenant. At bawat araw, mga kapatid, sa isang araw, umiikot sila ng isa. Okay, no? Pero yung ikapitong araw, sabi ng Panginoon, sa ikapitong araw, umiikot kayo ng 7 beses. Pagkaikot nyo ng 7 beses, yung huling-huling araw, yung ikapitong araw, mga kapatid, sabay-sabay kayo magpatunog ng trumpeta. Alam nyo mga kapatid, nang nangyari dun sa Jericho, ayun, nung sabay silang nagpatugtog ng turotot o trumpeta, ayun, kusang gumuho yung wall ng Jericho. Mga kapatid, ano nangyari dun sa mga sundalo sa loob ng Jericho, mga kapatid? Abay, sila mismo, naglaban-laban, nagkatarantahan sila, mga kapatid, nagkasalubong-salubong, di nila alam kung gagawin, hanggang sila po'y nasakop ng mga Israelita. Kung tutusin, konti lang ang Hudyo. Pero natalo sila. At sabi ng Panginoon sa kanila, wala kang ititira except yung lahi ni Rahab. Alam niyo ba si Rahab? Si Rahab, mga kapatid, ito yung isang babaeng mababang lipad. Hostess, na madaling salita. Nagtatrabaho dati sa club, parang ganun ang nangyari. Pero itong si Rahab, mga kapatid, meron siyang gininto ang puso. Nung yung mga spies, yung 2 spies, mga kapatid, pinapunta rin ni Joshua para tiktikan yung kung anong nasa loob ng Jericho. Nung nalaman ni Rahab na papatay itong 2 sundalong ito, makinig ate, nung nalaman ni Rahab na papatay itong 2 sundalong ito, pinatakas niya yung 2 sundalo, pinadaan sa bintana. Ayun no, nakita niyo, di ba may mga bintana yung building? Pinadaan sila sa bintana, nilagyan ng marahil mga damit na pinagtali-tali para makatakos yung 2 espiya na Israelita. At nung pumatok, mga kapatid, yung mga sundalo ng Jericho, nandyan, nakita namin, nandyan yung 2 espiya sa'yo. Wala po rito, tingnan nyo. Wala silang nakita kasi nakatakas na sa likod. Ang sabi ng Panginoon ni Joshua, pera lang yung, wag nyo lang papatayin yung lahi ni Rahab. Kasi yun nga, tumulong sa kanila yun. So mga kapatid, maraming tagumpay ang nangyari sa bansang Israelita. Yun na nga yung Jericho. So nasakop nila ang wall ng Jericho, tagumpay sila. Napatay nila yung hari ng Jericho. Nakubkub nila yung lugar ng Jericho, sa kanila na yun mga kapatid. So tagumpay hindi. Tagumpay. Kung tutusin, parang ang walang kahirap-hirap eh.
Isipin mo, umiikot ka sa isang araw, isang ikot lang. Tapos, pangalawang araw, isang ikot. Pangatlo, pang-apat, hanggang 5, 6, tag-isang ikot. Ikapitong araw, 7 ikot, yun lang. Sabay-sabay turotot, yun na. Mga kapatid, napatay nila lahat ng sundalo doon. Hindi ko lang alam kung yung iba'y nagtakbuhan, pero lahat yun halos ay napatay nila. Okay mga kapatid, eto ngayon nangyari. Pagkatapos ng tagumpay, heto na. Nagkasala naman ang Israel. Okay. So dito tayo ngayon. Ang sabi ng Panginoon sa 1 John 3:4, whosoever committed sin, transgresseth also the law. For sin is the transgression of the law. Sa wikang Tagalog, ang sino mang gumawa ng kasalanan ay sumasalangsang din naman sa kautusan. At ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan. Kanino bang kautusan yon? Kanino bang kautusan ito mga kapatid? Ang Biblia. Ang salita niya, hindi ba sa Diyos? Sabi diyan mga kapatid, ang pagsalangsang sa kautusan ay pagsalangsang sa kautusan ng Diyos. Okay, ating tunghayan, ano ang kasalanang nagawa ng bansang Israel? Bakit sila natalo? Sa kakaunting kalaban, ang Jericho laki. Siyudad yun eh. Maraming sundalo. Pagdating sa mga armas, kumbaga sa panahon natin ngayon, very high-tech sila nung time na yon. Maraming sundalo at sila po'y napapalibutan ng matitibay na pader. Mga kapatid, nagtagumpay sila. Ito kukunti lang ang kanilang kalaban. Pero bakit sila natalo ng kakaunting kalaban? Tunghayan natin. Next. Sabi diyan, at mula sa Jericho, sabi diyan, at mula sa Jericho, ay nagsugo si Joshua ng mga lalaki sa Hai, na nasa siping ng Bethaben sa dakong sila ng Bethel, at nagsalita sa kanila na nagsasabi, sumpa kayo, pumunta kayo, tiktikan ninyong lupain. At ang mga lalaki yumao na tinitikan ng Hai. At sabi ng mga kapatid, sila'y nagsibalik kay Joshua. At sinabi sa kanya, huwag sumumpa sa buong bayan, kundi sumumpa pa lamang ang 2,000 lalaki at sugatan ng Hai. Huwag mong pagurin ang buong bayan doon sapagkat sila'y kakaunti. Okay, makinig. Dahil kukunti lang, mga kapatid, yung tao, yung mga sundalo doon sa Hai, alam ni Joshua, sa biyaya ng Diyos, mananalo sila. Hello? Kukunti lang ang kalaban eh. Hindi ganun katibay kumpara sa Jericho mga kapatid na grabe ang dingding, ang kapal-kapal, ang daming sundalo. Sabi ni Joshua, huwag natin pasupuntayin lahat ng sundalo doon. Magpadala lang tayo ng 2,000 hanggang 3,000 sundalo. Okay? So panatag si Joshua na mananalo sila. Sumunod. Ayan. So sabi ng Bible, paalala sa atin, ito po yan. Things dedicated to God are holy. Ba't dalawa yung RR dyan? Sabi niya mga kapatid, things dedicated to God are holy and His. Ang mga bagay na kumbaga tinalaga sa Diyos ay banal at yan ay sa Kanya. Ano yung tinalagang bagay? Bakit natalo sila? Okay. Sabi sa Leviticus 22 verse 3, say unto them, whosoever he be of all your seed among your generations, that goeth unto the holy things, which the children of Israel hallow unto the Lord, having his uncleanness upon him, that soul shall be cut off from the presence. I am the Lord. Sabi ng Panginoon. Sa wikang Tagalog, yung mga bagay na sa Diyos ay hindi dapat kunin. Nakuha po? Hindi dapat pakialaman. Hindi dapat nakawin ni numang sundalo o sino man sa mga Israelita. Sapagat ang mga bagay na yan ay binanal ng Diyos. Sagrado yan. Ano yung mga bagay na yon? Halimbawa sa Jericho. Di ba napatay nila yung hari, yung mga sundalo? Yung mga kayamanan doon mga kapatid, yun ay sa Panginoon. Ginto, pilak na makukuha nila. Dinadala yun sa templo. Nakuha nyo? Yung mga bakat, iba pa, kinukuha nila yon sa kanilang kabuhayan ng mga Israelita.
Ang sabi ng Panginoon, ang mga bagay na yun ay binanal ng Diyos. Hindi dapat kunin ni numan. Amen? Sapagkat yun ay para sa buong bayan ng Israel. Okay, ano nangyari? Punta tayo dito sa verse. Ito pa. 8, verse 6, Joshua 6:18. And in any wise keep yourselves from the accursed thing, lest ye make yourselves accursed, when ye take off the accursed thing, and make the camp of Israel accursed, and trouble it. So sabi ng Panginoon, kapag kinuha nyo yan, wag na wag. Kapag kinuha nyo yan, kayo ay masusumpa. At sabi ng ating Panginoon sa binasa natin kanina, ayun o, thou shall be cut off from the presence. I am the Lord. Kayo ay papaslangin ng Diyos, kayo ay papatayin din. Okay, ano ang kasalanan ng Israel? So, tandaan natin, mga bagay na hinandog sa Diyos ay sa Kanya. Amen? Yung buhay nyo, buhay natin na hinandog natin sa Diyos, ay sa Diyos yan. Amen? Amen. Ano mang bagay ang ipinangako mo sa Diyos, hello, kahit pa ang ating buhay, ang ating lakas, mga kapatid, yan ay sa Diyos. Ipagamit mo yan. Amen? Huwag mong ipagamit sa sanlibutan yan. Kung hindi, baka isang pirma na lang ng bulate, mawala tayo sa mundong ito, nakakatakot yun. Ano pa? Mga bagay-bagay. Ang anak natin, sa Diyos yan eh. Di ba, dinedicate natin yung ating mga anak sa Panginoon? Hello? Abay, sa Diyos yan. Abay, paggamit mo yung anak mo sa Panginoon, huwag sa mundo. Ano pa? Kahit po mga pananalapi, hello. Ang tithes ay sa Diyos. Sabi ng Bible, it is holy unto the Lord. Amen? First fruits, offerings, sacrificial offerings, pinangako mo sa Diyos. Kapag sinabi ng Diyos yan, sa Kanya yan, sa Kanya yan. Huwag mong kukunin yan. Nakuha po? Okay, pangalawa, God hates sin. Kinamumuhian ng Diyos ang kasalanan. Ay mga bata, sawayin pag maingay. Upo lang. God hates sins. Basahin natin sa Psalms 26 verse 5. Nababasa ba? Basahin natin sabay-sabay. Ready, go. I have hated the congregation of evildoers and will not sit with the wicked. Aking pinagtataniman ang kapisanan ng mga manggagawa ng kasamaan at hindi ako uupo na kaumpok ng masama. Mga kapatid, God hates sins. God hates evildoers. Mga kapatid, yung mga gumagawa ng masama sa mundo, akala natin okay lang sila. God hates them. Totoo yun, God is love. Ang Diyos ay mapagmahal, pero sa palagay mo, gumagawa ng masama, mahal ba ng Diyos? Yung mga mamatay tao, mga kapatid, yung mga, kumbaga, nagbebenta ng mga bawal na gamot para masira yung buhay ng mga tao, sa palagay nyo, mahal sila ng Diyos? Yung para bang wala nang kaluluwa, napakaitim na ng kaluluwa. Mga kapatid, ang Diyos po ay muhi sa kasalanan. Kung tayo nga mga magulang, nagagalit pag ang anak natin matigas ang ulo, di ba? Tama, mali. Sino magulang natutuwa? Anak mo gumagawa ng pasaway sa school. Sino magulang ang natutuwa? Anak mo, kabata-bata pa nag-asawa na. Naging matigas ang ulo sa'yo. Meron bang magulang matutuwa? Lumalaban sa magulang? Bay sa YouTube, magulang pagkatapos palakihin ng anak kakalad ka rin yung magulang, papaluin ng kung ano-ano. Ang bihirang anak yan, ingrato, no? Walang pagmamahal sa magulang. Tatanda rin sila. At hindi lang siguro doble, triple ang gagawin ng anak nila sa kanila. Mga kapatid, tandaan natin to, God hates evildoers. God even hates sins. Okay, sabi dyan sa verse 1, etong kasalanan ng bansang Israel. Kung bakit, mga kapatid, kukonti ang kalaban, pero natalo sila. Bakit? Samantalang, mga kapatid, kapapanalo lang nila sa Jericho. Anong nangyari? Sabi yan sa verse 1, but the children of Israel committed a trespass in the accursed thing. For Achan, ang pangalan ng lalaki, Achan, isang sundalong Hudyo, the son of Carmi, the son of Sabdi, the son of Zerah, of the tribe of Judah, took of the accursed thing,
And the anger of the Lord was kindled against the children of Israel. Etong si Achan, may ginawang kababalaghan. May ginawa siyang kasalanan. At dahil doon mga kapatid, sabi diyan, the anger of the Lord was kindled. Yung puot at galit ng Diyos ay sumambulat. Ano nangyari? Balikan natin. Ano nangyari? Sabi ni Joshua, kukunti lang ang kalaban, ba't natalo kayo? Sabi sa verse 2, and Joshua sent men from Jericho. Ito na nga, nagpadala siya ng mga sundalo, mga kapatid. At pagkatapos ng mga kapatid, mula sa Jericho, nanalo sila. At sabi rito ni Joshua, punta naman tayo sa Ai. Lusubin ng Ai, sabi ng Diyos. Actually, utos siya ng Diyos sa kanila. Sabi ni Joshua, okay, sige. Dahil tapos lang tayo managumpay. Mga kapatid, ang Ai kukunti lang at hindi ganun katindi ang kanilang armas at ang kanilang lugar. Hindi ganun ka-protected, sobra. Sabi ni Joshua, let about 2,000 or 3,000 men go up and smite Ai. Tiwalang-tiwala si Joshua, no? O kayong 2,000 at 3,000 sundalo, padala doon. Sakupin yung Ai. Talagang kampante si Joshua. And make not all the people to labor thither, for they are but few. Kukunti lang. Hello? Kukunti lang ang sundalo ng Ai. Okay, ano nangyari? Sumunod. So there went up here of people, about 3,000 men, and they fled before the men of Ai. Aba, itong 3,000 sundalo, mga kapatid ng Israel, pumunta sa Ai, at nagtakbuhan sila. At yung iba doon ay napatay. And the men of Ai smote of them about 36 men, for they chased them from before the gate of Even unto Sebarim, and smote them in the going down, wherefore the hearts of the people melted and became as water. Mga kapatid, nagtaka si Joshua. Ang konti lang ng kalaban nyo, nagtakbuhan kayo, yung iba'y napatay pa. At sabi ron, yung puso ng mga tao ay parang kala mo'y nagmelt. Nagsipaglambutan, natakot sila. Bakit kaya? Anong problema? Heto ngayon si Pastor Joshua. Sinira ang kanyang damit, umiyak siya sa Diyos. Anong sabi niya sa verse 6? And Joshua rent his clothes and fell on the earth upon his face before the ark of the Lord until eventide. Mga kapatid, mula umaga, nung nalaman ni Joshua na talo sila, pinanghinaan ng loob, kukunti lang ang kalaban. Ang sabi nito si Joshua, pinunit niyang kanyang damit. At sabi diyan, siya ay lumuhod, dumapa sa lupa hanggang takip silim. Umiyak siya sa Panginoon. Hindi lamang siya, kasama yung mga matatanda sa Israel. At sabi ron, sila ay naglagay ng mga alikabok sa kanilang mga ulo. Kumbaga, nag-fasting sila. Okay? At sabi sa verse 7, and Joshua said, Alas, O Lord, wherefore thou hast at all brought these people over Jordan to deliver us into the hand of the Amorites, to destroy us? Sabi ni Joshua, Panginoon, pagkatapos ang tagumpay namin sa Jericho, pinapunta mo lang ba kami sa Ai para patahin kami? Para hamakin kami, kaming bayan mo, hamakin ang iyong pangalan? Ano sabi ni Joshua? Panginoon, anong problema? Anong kasalanan namin? Ba't kami natalo? Okay, next. Punta tayo sa verse 10. And the Lord said to Joshua, Get thee up, wherefore liest thou this upon thy face? Tumayo ka nga dyan. Ba't sinusubasap mo yung mukha mo sa lupa? Sabi ng Panginoon, verse 11, Israel had sinned. Sabi ng Panginoon, ang Israel ay nagkasala. They have also transgressed my covenant, which I commanded them, for they have even taken of the accursed thing, and have also stolen and dissembled also. They have put it even among their own stuff. Ano sabi ng Panginoon kay Joshua? Joshua, tumayo ka dyan. Umalis ka sa pagkakasubasok ng iyong mukha, pati mga kasamang matatanda sa lupa. Anong sabi ng Diyos? Ang Israel ay nagkasala. Makinig, may kumuha ng mga bagay na hindi ko pinapakuha, sabi ng Panginoon.
Merong mga bagay na nakaukol para sa akin, sabi ng Diyos, na kinuha ng Israel. Ano kaya yun, mga kapatid? Okay, next. Sabi sa verse 12, therefore, the children of Israel could not stand before their enemies. Kaya sabi ng Panginoon, kaya natalo ang Israel sapagkat may magnanakaw sa inyo. May kumuha ng bagay na para sa akin, para sa Diyos, kinuha ng Israel. Kaya kayo natalo. But turn their backs before their enemies because they were accursed. Neither will I be with you anymore except you destroy the curse from you. Ano sabi ng Panginoon? Dahil sa ginawa ng Israel ng kasalanan, hindi ko na kayo sasamahan. Sabi ng Diyos. Hindi ko na kayo poprotektahan, sabi ng Diyos. O anak mo nagkakasala, matutuwa ka? Minumura ka ng anak mo, matutuwa ka? Sinasagot-sagot ka ng anak mo, matutuwa ka? Kinuha ang pera mo, puhunan mo, matutuwa ka? Mga kapatid, sinong magulang ang matutuwa? Pagkatapos bigyan ng tagumpay sa Jericho, mga kapatid, ninakawan ng Diyos. Sinong magulang ang matutuwa? Ano nangyari? Pangatlo, your sin will find you out. Hahanapin ka ng kasalanan mo. Tandaan, walang mabaho na hindi maamoy. Hello? Yung utot nga, katago-tago mo na yung utot eh. Maamoy pa rin eh. Nasubukan nyo na sa swimming pool? Di ba? Basta maamoy ba yung utot sa swimming pool? Di ba nasa ilalim ng tubig eh? Anong hindi? Bubula yun siya. Try mo. Blub, blub, blub. Sinubukan ko yun eh. Kung saan ako sinubukan ko mga kapatid, blub, kita, natatawa ko sa lalaki ng bulog, blub, blub. Pagputok sa ibabaw ng tubig, baho. Mga kapatid, walang mabaho na hindi maaamoy. Tandaan to, walang sala na hindi mabubunyag. Hello? Your sin will find you out. Okay, ano sabi sa Bible? Numbers 32 verse 23. Ready? Sabay-sabay po natin basahin. But if you will not do so, behold, you have sinned against the Lord, and be sure, your sin will find you out. Sa wikang Tagalog, ngunit kung hindi ninyo gagawin ganito, ay narito, kayo nagkasala laban sa Panginoon, at tatalastasin ninyo na aabutin kayo ng inyong kasalanan. Mga kapatid, tandaan natin to, walang kasalanan hindi madidiscover. Meron nga yung worst crime, mga kapatid. Ito yung sa YouTube na panood ko rin. Worst crime. Merong isang babaeng matagal nang nawawala. Matagal nang nawawalang babae. Nagulat na lang sila, etong babaeng ito, kung hindi ko nagkakamali, naupa o nakatira talaga sa kanya talaga yung bahay, biglang nawala yung babae. Matagal ng panahon ang lumipas. Alam mo na, discover nila, yung dingding, nagmumoist sa tagal ng panahon, nagmumoist yung dingding. Para bang, kala may tubig-tubig yung dingding. Alam mo, parang yung dingding ay semento semento yung dingding. Nagmoist ito, tapos kala mo para bang nagbitak-bitak siya. Nakakapagtaka kasi ibang dingding okay naman, bukod tangi lang siya nagmoist. Alam mo, sinubukan, na-curious siguro yung nakakita, binakbak yung dingding na sementado. And guess what? Anong nakita nila? Tao. Buto ng tao. Actually, hindi lang buto kasi nandun pa yung damit. Hindi naman natunaw yung damit eh. Mga kapatid, tandaan natin to, walang kasalanan na hindi mabubunyag. Walang mabaho na hindi maaamoy. Nakuha? Sige, makaligtas ka sa tao, sa batas ng tao, pero sa batas ng Diyos, hindi ka makakatakas. Hello? Tama? Kayo mga anak, sige. Makakatakas ka siguro sa teacher mo. Mabubola mo siguro teacher mo. Magulang mo siguro, mabubola mo. Pero ang Diyos hindi mo kayang bulahin. Siguro si pastor, mabubola mo rin ako. Hindi ko naman kita kasi lahat. Hindi naman ako Diyos para makita kayo, ginagawa nyo. Pero tandaan mo ito, your sin will find you out. Alam yan ng Diyos. Hindi ka makakatakas sa Kanya. Gaya ng ginawa ni Achan. Ba't natalo ang Israel? Dahil merong isang magnanakaw. Si Achan yun. Okay, tuloy natin. Up!
Sabi ng Panginoon kay Joshua, tumayo ka. Linisin ang bawat tao. Sanctify the people and say, sanctify yourselves against tomorrow, for thus said the Lord God of Israel, there is an accursed thing in the midst of thee, O Israel. Thou canst not stand before thine enemies until you take away the accursed thing from among you. Bumangon ka. Pakabanalin mo ang bayan, sabi ng Panginoon kay Joshua, at sabihin mo, mangagpakabanal kayo bawat isa kinabukasan, sapagkat ganito ang sabi ng Panginoong Diyos ng Israel, may itinalagang bagay para sa akin sa gitna mo, Israel, pero may nagnakaw nito, kaya kayo inatalo ng kaaway. 14. In the morning, therefore, ye shall brought according to your tribes. Hindi pa rin alam ni Joshua, di ba, kung sino ang gumawa, di ba? Pero sino nagsabi? Ang Diyos. Tinipon niya yung 12 tribes. Tribe ni Huda, tribe ni ganito, ni Benjamin, ni Simeon, Zebulun, Naphtali, at iba pa. Hindi alam ni Joshua kung sino sa kaninong tribe ang nagnakaw. Pero sabi ng Panginoon, tipunin mo lahat sila, iharap mo sa lahat. Ang bihira. 12 tribo yun Ito ngayon nangyari. Bawat pamilya ay bawat tribo, bawat pamilya, bawat tahanan sa bawat pamilya ay pinatawag ni Diyos. Ang dami nun. Siguro kung may ilang daang libo, baka meron, mga kapatid. Kung may milyon man, hindi ko lang sigurado, pero malamang. Kasi from Genesis to Joshua, ang dami ng tao niyan, mga kapatid. Okay, next. Verse 15. And it shall be that he that is taken with the accursed thing shall be burnt with fire. O, makinig ha. Sabi ng Panginoon, pagkatipon ng bawat tribo, sino man ang nagnakaw ng bagay na nilaan para sa akin, ano sabi ng Panginoon? Siya ay susunugin. Hello? Susunugin. Ang bigat ng parusa. Hindi lang siya. He and all that he had. Siya at lahat ng meron siya. May isa-isa, ano kayong meron siya? Because he had transgressed the covenant of the Lord, and because he had wrought the folly in Israel. 16. Joshua rose up early in the morning, and brought Israel by the tribes, and the tribe of Judah was taken. So, nandun na yung 12 tribes, di ba? At kinuha, alam na ni Joshua, sinabi na ng Panginoon At kinuha ni Joshua, tinawag niya, kayong tribe ni Huda, hali kayo rito. Tribe ni Huda. Ang dami nun, mga kapatid. Punta tayo sa verse 17. And he brought the family of Judah, and he took the family of Zarites. So mula sa tribo ni Huda, ang daming pamilya nun, di ba? Siguro 1,000 o 100. Kinuha niya yung pamilya ni Zarites. O Zarites, halika rito. At mula sa pamilya ni Zarites, kinuha niya si Zabdi. Okay? At mula kay Zabdi, sabi nito, and he brought his household by man, and Achan, the son of Carmi. So mula kay Zabdi, mga kapatid, mula kay Zarites, kinuha niya yung pamilya ni Zabdi, binukod niya. Mula kay Zabdi, may mga pamilya pa yun, kinuha niya yung pamilya ni Carmi. Na kung saan, nandun si Achan, isang tatay, isang sundalo. Okay, next, verse 18. And Joshua said unto Achan, Achan, anak, halika rito. Ayun, my son, halika. Give, I pray thee, glory to the Lord, God of Israel, and make confession unto him, and tell me now, what thou hast done, hide it not from me. Ano sabi ni Joshua? Mula kay Carmi, Zabdi, Carmi, halika rito, Achan, halika rito. Anak, sabihin mo sa akin, magbigay ka ng papuri sa Diyos. Ano ang ginawa mong kasalanan? Huwag mong itago sa akin. Kasi alam na ni Joshua, sinabi na ng Panginoon. Verse 20, ito na si Achan. Anong sabi ni Achan? And Achan answered Joshua and said, Indeed, I have sinned against the Lord God of Israel, and thus have I done. Oo, Joshua, pinunong Joshua, Pastor Joshua, ako'y nagkasala sa Diyos, at ito ang aking mga ginawa. Ito na ngayon, ayan na.
Yung pamilya ni Carmi. Pamilya ni Achan, kinuha. Ayun si Achan, nagkumpisal na kay Joshua. Hindi niya na may itago, nahuli na siya eh. Booking na siya. Anong kinuha ni Achan? Ayan. Kinonfess siya na kay Joshua. Meron siyang kinuha na mahalagang bagay doon sa AI. Sa pagkapanalo nila, mga kapatid. Anong kinuha? Ayan, oh. Kinuha ni Achan. Yung para sa Panginoon. Ninakaw niya. Mamahaling damit ng hari, mga ginto at mga alahas, kinuha niya. Basahin natin paano ganyan ginawa. 21, eto nagkumpisal siya. When I saw among the spoils of goodly Babylon's garment, and 200 shekels of silver, and a wedge of gold of 50 shekels weight, then I coveted them and took them, and behold, they are hid in the earth in the midst of my tent, and the silver under it, sa wikang Tagalog, nang aking makita sa samsam, ang mainam na balabal ng Babylonia, kasi Babylonia yun eh, sakop ng Babylonia na nakuha nila eh. Anong ginawa niya? At ang 200 siklong pilak. Yung balabal, mamahalin yung balabal na yun eh, ng hari. Ano pa? 200 siklong pilak. Mabigat-bigat din yun, mga kapatid. At sabi dyan, isang dila ng ginto. Shekels, mabigat din yan. Hindi ko lang sure yung kung sa kilos, ikukumbay mo. Pero mabigat yan, mga kapatid. Na 50 siklo ang timbang, ay aking inimbot, ninakaw ko, at aking kinuha. At narito, binaon ko sa ilalim ng aking tent. Yung tent, kasi sila, mga Israelita, wala naman silang permanenteng bahay dati. Nagtatayo lang sila ng mga tent, yari sa balat ng hayop, yung tent. Doon sila tumitira sa ilalim. Ang ginawa ni Achan, wala namang nakakita. Nagbukay siya sa kanyang tent. At doon niya nilagay yung balabal na mamahalin, yung pilak, mga gintot, mga alahas na kanyang kinulimbat. Para kanino ba yun? Para sa Panginoon yun eh. Para sa buong bansang Israel yun, kinuha niya, naging siyang makasarili. Heto ngayon, nakakatakot. Mga kapatid. So Joshua sent messengers, and they ran unto the tent, and behold, it was hid in his tent, and the silver under it. Sabi ni Joshua, halika yung mga sundalo, puntahan niyo yung tent ni Achan. Tingnan nyo nga sa loob kung nandun nga yung ninakaw niya. Hukayin nyo, ay pampira ng kanilang binungkal. Mga kapatid, nasumpungan nila, mga kapatid, yung kinuha ni Achan. Bumungad sa kanila, ayan, kinukay nila. Heto nga, sabi ng isa, nandito nga yung kinuha ni Achan. Heto yung balabal, nandito yung mga pilak at mga ginto na pinagbabawal ng Diyos na kunin. Okay? Huli na siya. Umamin siya. Ayun, ito pang-4. Tandaan natin ito, mga kapatid. Walang kasalanan na hindi malalaman. Wala ng kasalanan na hindi mabubunyag. Makinig, mga kapatid. Pang-4, mga kapatid. Your sin will affect others. Alam mo yung kasalanan ng isang tao, makaka-apekto sa marami. Hello? Kahit sa pamilya. Hello ito po sa pamilya. Sa pamilya, sample ko na lang sarili ko. Ba't pa ako magsasample ng iba? Halimbawa, ako nagloko ko. Halimbawa, pastor nagloko. Meron akong ilang anak? 2. Ako lang ba apektado sa ginawa kong kabalbalan? Maapektuhan ng asawa ko? Maapektuhan ng anak ko? Mga anak ko? Maapektuhan pati sino? Pati kayo. Mga kapatid, listen. Si Achan gumawa ng kasalanan. Hindi niya inisip, mga kapatid, nakalimutan niya yung consequence na pwedeng mangyari at kung sino-sino ang madadamay. Ito masaklap, mga kapatid. Unang nadamay sa ginawa niyang kasalanan, sino? Ang Israel. Basahin natin to. And Joshua
And all Israel him took Achan. Tama ba to? Okay. Yung church muna. Punta muna tayo sa verse 5. Sinong unang naapektuhan? Ang bayan ng Israel. And the men of Ai smote of them about 36 men, for they chased them from before the gate even unto Shebarim, and smote them in the going down, wherefore the hearts of the people melted and became as water. Mga kapatid, nanlumo, hello, dahil natalo ang mga sundalo, mga kapatid, yung 3,000 na sundalo ng Israel. Alam nyo nangyari sa buong Israel? Dahil natalo sila, pagkatapos ang matinding victory, matinding pagkapanalo, lahat ng tao naapektuhan. Natakot lahat sila sa kalaban. Nanlambot sila. Yung puso nilang matigas, naging para bang pusong tubig. Nanlambot lahat sila. Nanlumo sila. So mga kapatid, tandaan natin ito. Pag ikaw ay nakagawa ng kasalanan, makinig mga kapatid, hindi lang ikaw ang apektado, buong simbahan, apektuhan. Ay, dyan ba yung membro sa Lighthouse? Sinong pastor niyan? Siguro mga tao dyan, lahat magnanakaw. Hello? Maganda bang pakinggan? Siguro yung mga tao dyan, mga chismosa. Isipin mo, isa lang ang nag-chismis, lahat chismosa na sa simbahan. Isa lang nagkamali, siguro lahat yan ang gagancho. Hello? Si Achan isa lang. Pero hindi lang buong simbahan ang nadamay. Buong bayan ng Israel. Okay, higit sa lahat, pangalawang nadamay, ito matindi. Yung kanyang pamilya. Ano nangyari? Basahin natin to Tumingin kayo kung ano nangyari sa kanyang pamilya. Hello? Basahin natin to 24, 25, 26. Sabi diyan, and Joshua, sabayin niyo po ako, English Tagalog, basahin natin, ready, go. And Joshua and all Israel with him took Achan, the son of Zerah. Okay, sandali. Nung umamin si Achan, anong ginawa ni Joshua? At yung mga sundalo ng Israel, kinuha si Achan, hindi natatapos doon, and the silver, kinuha rin yung pilak na ninakaw niya, and the garment, yung palabal na mamahalin, and the wedge of gold, yung mamahaling mga ginto, kinuha, and sino kinuha ng mga sundalo pa? And his son, sino yung mga yun? Mga anak niyang mga lalaki, and his daughters. Kinuha rin yung mga anak niyang babae, and his oxen, and his asses, and his sheep. Lahat ng mga alagang hayop, mga anak niya, asawa niya, anak niyang babae, anak niyang lalaki, mga anak niyang lalaki, mga alaga niyang baka, tupat, iba pa, yung pilak, ginto na ninakaw niya, kinuha yung lahat. Sama-sama sila. And his tent, pati yung tent, kinuha rin. And all that he had. Makinig, yun nasa likod. And all that he had. At lahat ng bagay na meron siya. Ba't nandun yung mga bata? Paupuin dito, sabi ko sa inyo, Russell. CJ. Dito kayo. Lahat kinuha. Pastor, anong ginawa? Yun na. Ang susunod na kabanata. Anong ginawa? Siyempre, kinuha yung kayamanan, di ba? Naging siyang cursed thing na eh. Ano pa nangyari, Pastor? Sabi niya, at kinuha ni Joshua at ng buong Israel na kasama niya si Achan, na anak ni Zerah, at ang pilak, at ang balabal, at ang dila ng ginto, at ang kanyang mga anak na babae at lalaki. Kung ilan yun, hindi ko alam. Marami yun, malamang. At ang kanyang mga baka, at ang kanyang mga asno, at ang kanyang mga tupa, at ang kanyang tolda, at ang lahat niyang tinatangkilik, at kanilang isinampa sa libis ng Akor. Lahat ng ito, pati si Achan. Pag sinabi mong libis, bali. Pag sinabing bali, dalawang bundok yan, di ba matatas sa bundok, nandun sila sa ilalim, sa gitna sila. Tinipon sila ron. Mga kapatid, yung pamilya ni Achan, pinagsama-sama sila. Naku, may nakakatakot. Ano kayo susunod, mga kapatid? Makinig ha, listen. So tandaan, ano yung pang-apat?
your sin will affect others. Tama? Pag gumawa si tatay ng kabalbalan sa pamilya, asahan mo yung apektadong asawa. Tama? Apektado mga anak, apektado kabuhayan. Tama? Sino ba magtatrabaho? Ganun din ang nanay. Pag ang nanay gumawa ng kabalbalan sa pamilya, apektado ang tatay, apektado lahat ng anak, apektado kabuhayan, pag-aaral ng mga bata, sira. Mga tatay, nanay, listen. Mag-ingat tayo. Mag-ingat tayo. Kahit po kami, kahit po ako pastor, mag-ingat din dapat ako. At bawat isa sa ating, kahit pang ating mga anak, dapat mag-ingat. Number 5, huling-huli. Your sin has consequence. Yung kasalanan mo, may kapalit yan. Anong ninakaw ni Achan? Balabal, mga ginto at mga pilak lang naman. Anong kapalit? Buo niyang pamilya, mga ari-arian nila, at lahat ng meron siya. Okay, tinipon ngayon. Tinipon, di ba? Ano nangyari sumunod? Basahin natin talata 25 and 26, English Tagalog. Ano nangyari? O makinig ha. Sumunod kayo sa akin sa pagbabasa. Basahin natin sabay-sabay. Ready go. And Joshua said, why hast thou troubled us? Bakit mo kami gunulo? Achan. And the Lord shall trouble thee this day. At ngayon din, guguluhin ka rin ng Diyos, sabi ni Joshua kay Achan. Kaharap yung kanyang pamilya. And all Israel, lahat ng Israel, ilang tribes yun? 12 tribes. Nakapaikot dun sa valley. Kumuha ng mga bato. With stones, pinagbabato sila lahat. Buong pamilya niya. At pagkatapos nung sila halos patay na, lahat as in lahat. And burned them with fire. After they had stoned them with stones. Sipin mo, pagkakasala ng ama, damay ang asawa, mga anak, babae, lalaki, mga ari-arian, sinunog, binato, hanggang mamatay silang lahat, at sinunog sila, mga kapatid, lahat. At sinabi ni Joseph, bakit mo kami pinagabag, Achan? Alam mo naman ang instruction ng Diyos, huwag kukunin ang para sa kanya, pero ninakaw mo. Ngayong araw na ito, sabi ni Joshua kay Achan, babagabagin ka rin ng Diyos. At binato siya ng mga bato ng buong Israel. Sinunog nila sila sa apoy, sila. At binato sila ng mga tao, ng mga bato. At pagkatapos kung sila'y patay na lahat, makinig, and they raised over him a great heap of stones unto this day. So the Lord turned from the fierceness of his anger, wherefore the name of that place was called the Valley of Achor unto this day. Sa wikang Tagalog, at kanilang binuntunan siya ng malalaking bunto ng mga bato hanggang sa araw na ito, at ang Panginoon ay nagpigil ng kabangisan sa kanyang galit. Kaya't ang pangalan ng dakong iyon ay tinawag na ang libis ng Achor hanggang sa araw na ito. Ayan ang itsura nun. Pagkatapos mamatay ni Achan ng kanyang mga asawa at mga anak, pati mga hayop, pinagbabato, mga kapatid, sinunog silang lahat. Sabi nun mga kapatid, tinambakan pa sila ng maraming bato. Hello mga kapatid, kasalanan ng Israel. Ilan ang gumawa? Bakit buong Israel damay? Ganun din sa atin mga kapatid. Kasiraan sa pamilya ng isa, masisira lahat. Sa loob ng simbahan, makinig mga kapatid, tayo mga Kristyano. Pag nasira ang isa, mga kapatid, tandaan to, madadamay pati lahat. Hello mga kapatid. Bakit sa pag-usad ng gawain ng Panginoon parang ang bagal? Bakit parang ang pagpapala ng Diyos para bang ang bigat dumating sa isang simbahan? Tingnan natin ang ating mga sarili. Hello? Mula sa akin, mula sa inyo, tingnan natin ang ating mga sarili. Baka minsan katulad tayo ni Achan. May kinukuhang bagay na para sa Diyos. May kinukuhang bagay na laan para sa Diyos, mga kapatid, at hindi natin binibigay sa Kanya. Kaya minsan, mga kapatid, ang paglago ng simbahan, ang tagal, ang bagal. Amen? Bakit, Pastor? May kasalanan eh. Hello? May kasalanan.
Merong kasalanan, may gumagawa ng kasalanan. Hindi ko alam kung sino. Baka siguro ako yon, baka ikaw yon, baka tayo yon, o sino sa atin, kagaya ni Achan. Mga kapatid, tandaan natin ito. Nawa maging ano po sa atin to, aral yung buhay ni Achan. Amen? Bakit ang Diyos ba ng Israel at Diyos ngayon magkaiba? Magkaiba, hindi. Mga kapatid, hindi po iba ang Diyos ng Israel hanggang ngayon. Ikaw ay patuloy na gagawa sa kasalanan, sige lang, magantay ka lang. Pag pinahintulutan ng Diyos, mawala ka sa mundong ito, mawawala ka. Hindi mo pipigilan ng kamatayan. Mga kapatid, maging aral sa atin ang buhay ni Achan. Amen? Natandaan mo ito, ang Diyos ay hindi nalulugod sa kasalanan. Hello? God hates sins. Amen? God hates evildoers. Nakuha niyo mga kapatid? Hindi natutuwa ang Diyos kapag ang Kristyano'y namumuhay sa kasalanan. Mga kapatid, ang Diyos ay hindi po natutuwa kapag tayo, mga kapatid, ay patuloy na namumuhay sa masamang buhay, sa salang buhay. Hindi ka hihili ng Diyos, amen? Hindi ihihili ng Diyos ang kasalanan, tandaan mo yan. Itago mo yan, pilit na ilalabas yan ng Diyos, mga kapatid, isisiwalat yan ng Diyos. Kaya mga kapatid, alam nyo, wala namang ibang dahilan para tayo pagpalain ng Diyos eh. Umuhay tayo sa kalinisan, amen? Umuhay tayo sa kalinisan, ayusin ang buhay mo, ayusin ang mga lakad mo para pagpalain ka ng Diyos. Sapagkat ayaw ng Diyos tayo mga Kristyano patuloy na mumuhay sa kasalanan. Nakuha? Pero kanyang pinagpapala yung mga lumalakad ayon sa kanyang kalooban, amen? Lumalakad sa kanyang katwiran. Mga kapatid, sa umagang ito, tanungin mo yung sarili. Baka minsan katulad tayo ni Achan. Yung oras na binigay sa Diyos, hindi mo binibigay. Yung lakas ay na binibigay niyo, hindi mo binibigay sa Kanya. Hindi ka naglalaan. Mga bagay-bagay na pinagkatiwala sa atin Diyos, kahit pasalapihan, mga kapatid, abay, baka hindi tayo nagbibigay sa Diyos. Magbigay ka man, baka tip lang. Hindi talaga yung hinihingi niya. Abay mga kapatid, siyasatin natin ang ating mga sarili. Bakit ang bagal? Bakit ang tagal? Bakit para bang pagkapala ng Diyos nabibigilan? Baka namumuhay tayo sa kasalanan. Kaya sa umagang ito mga kapatid, bago tayo mag-celebrate ng ating ika-6 na foundation celebration, siyasatin natin ating mga sarili. Baka tulad tayo ni Achan. Kung bakit nahahadlangan, panalo na sila sa Jericho eh. Tama? Kahalaki nun mga kapatid, daang libo, posible ang tao ron. Ang wall para bang Great Wall of China, walang tatalo eh. Pagkatapos ng tagumpay, pambira kakarampot na kalaban, natalo sila. Tapos buong bayan ng Israel naapektuhan ng lumo, natakot sila, kinabahan sila. Merong isang tao. Isa lang, pero nadamay lang. Pero pagkatapos ang sila'y pagbabatuhin, sunugin at tambakan ng mga bato, ano sabi ron? Ano nangyari sa bandang dulo? Sabi ng 26? Sabi ron, no? Anong sabi sa 26? So the Lord turned from the fierceness of His anger. Yung silakbo ng galit ng Diyos, mga kapatid, napawi, natanggal. Bakit? Kasi yung masama, nasunog na eh. Namatay na yung magnanakaw eh. Nakuha nyo? Halimbawa, may nahuling kriminal. Yung parang napanood ko sa Bulacan ata yun, ilang babae yung nirape at pinatay. Takot yung mga nakatira doon sa lugar na yun eh. Tapos nahuli nila, pambira, doon lang sa mga damuhan, nagtatago yung killer. Nung nahuli yun, ang saya ng mga tao, nakakalabas na sila. Mga kapatid, nandahan natin ito, hindi natutuwa ang Diyos sa kasalanan. Kaya tayo po bilang mga Kristyano, ayusin natin ang ating mga lakad. Amen? Kung ikaw magulang, hindi ka natutuwa sa anak mong matigas ang ulo, much more ang Diyos hindi natutuwa sa isang Kristyanong namumuhay sa kasalanan. Naku mga kapatid, at hindi rin natutuwa mga kapatid ang Diyos kapag ang simbahan niya ay patuloy na namumuhay sa kasalanan. Hindi po natutuwa ang Diyos. God hates sins. He hates even evildoers.
Mga kapatid, sin has its consequences. Amen? Your sin will affect others. Pero mga kapatid, pag namuhay ka ng malinis, pagpapailain ng Diyos sino? Pamilya mo. Amen? Pagpapailain ng Diyos ang simbahan, pagpapalain ng Diyos ang bayan mo. Kapag tayo po'y namumuhay sa kalinisan. So tayo pong lahat mga kapatid, tumayo. Tumayo po tayong lahat. Habang nakayukot na mapigit, pigit po natin ating mga mata. Tayo pong lahat ay yumuko. Kapatid kong Kristyano, habang nakayukot na kapigit, kamusta ka? Kamusta ang iyong buhay? Tandaan natin ito mga kapatid, ang Diyos po hindi nalulugod kailanman sa gumagawa ng kasalanan. Ang Diyos po mga kapatid ay hindi nalulugod kapag tayo po'y lumalakad sa karumihan. Ang Diyos po hindi natutuwa at kailanman hindi niya ito-tolerate kahit pa pastoryan, kahit kami pa, o kahit sinong preacher at membro na namumuhay sa kasalanan, isisiwalat yan ng Diyos. At ang masaklap dito mga kapatid, kapag tayo po'y namumuhay sa kasalanan, madadamay ang iyong pamilya, madadamay ang simbahan, madadamay ang buong bayan. Kapatid kong Kristyano, sa umagang ito, ating isaya sa atin ang ating mga sarili. Kung meron man tayo nagagawang kasalanan sa harapan ng Diyos, mga kapatid, pagkakataon natin ito para lumapit sa Diyos at tumingi ng tawad. Habang nakayukot na kapikit, sa umagang ito, meron ba sa ating kalagitnaan? Alam mo, bilang Kristyano, alam mo yung buhay mo. Kabataan, hindi alam ni pastor, nakikipagligawan. Winawarningan ko kayo. Sabi ko sa inyo, magtapos kayo ng pag-aaral. Pag nakapagtapos na kayo, may pagmamalaki na kayo, may pambili na kayo ng diaper, may pambili na kayo ng lampe, may pambili na kayo ng gatas. Sige, mag-asawa ka na, ikakasal pa kita. Pero kapag wala pa, nandun ka sa magulang mo, sa puder ng magulang mo, tumihingi ka pa rin ng baon, manliligaw ka. Nakakahiya ka, makikita ka sa social media, yakap-yakap mo yung kasintahan mong hindi Kristyano. Ang daming kabataan nakakakita sa'yo. Social media yan. Anong sasabihin ng mga tao sa'yo? Okay ka lang? Kala mo okay ka lang? Kala mo okay lang si pastor, hindi nasasaktan ng pastor mo? Kala mo hindi nasasaktan kapwa mo Kristyano? Nasasaktan kami. Patutuo mo yan eh. Ang patutuo mo, kasiraan din namin. Kasiraan mo, kasiraan din namin. Kahit po sa ating mga adult. Kahit tayo pong matatanda. Ayusin po natin ang ating mga buhay. Sapagkat walang lihim na hindi alam ng Diyos. Alam niya kung tayo po'y namumuhay ng malinis at may kabanala, alam din ng Diyos kung tayo namumuhay sa kasalanan. Hindi ka makakatakas sa Diyos. Siguro hindi makita ni pastor ng kapwa mo Kristyano, pero kita yan ng Diyos, hayag yan ng Diyos. Hindi ka makakapagtago sa Kanya. At tanda mo, kailanman ang kasalanan hindi po kukonsintihin ng Diyos. Hello. Ang kasalanan, merong kapalit yan. Hello. Sa una, masarap, akala mo okay ka lang. Pero sa bandang dulo, sira ka pala, parang si Achan, akala niya okay lang. Tiba-tiba siya eh. Balabal ng hari, ang mahal nito pag nabenta. Gintong pilak nakuha ko, ang dami nito, yayaman ako. Sa bandang dulo, sino nadamay? Buong pamilya niya patay. Lahat pa ng kabuhayan niya. Pati galit ng Panginoon sa buong Israel, nadamay pa buong bansa. Mga kapatid, hello, mag-ingat tayo. Mag-ingat ako bilang pastor. Mag-ingat tayo bilang mga Kristyano. Mag-ingat tayo bilang simbahan. Ang Diyos ay Diyos sa mahabagin, pero ang Diyos ay Diyos ng katwiran at kabanalan. Nahabag siya, totoo yun, maibigin siya, walang hanggan, pero tandaan mo to, namumuhi rin siya kapag tayo po'y namumuhay sa salang buhay sa kasalanan. Kaya kapatid kong Kristyano, habang nakayukot ng kapigit sa umagang ito, habang nakayukot ng kapigit, hindi ko alam sa inyo. Hindi ako Diyos para malaman ko yung ginagawa mo araw-araw. Pero alam mo yan. Ang altar ay bukas, pwede kayong lumapit dito sa unahan. Kung meron kang gustong sabihin sa Panginoon, humingi ka ng tawad. Kung meron, alam mo yan, huwag kang mahiya.
Ang sabi ng Panginoon, silang nagpapakumbaba, aking itataas. At silang nagpapakataas, sabi ng Panginoon, aking ibababa. Huwag kang dyan sa ikinaupuan mo, tumayo ka, lumapit ka sa unahan, lumapit ka sa Diyos. Lahat tayo may sala. Hello? Ako rin, Pastor, nagkakasala din ako. Siguro maganda sa umagang ito, lahat tayo lumuhod sa Diyos. Sabihin mo, Panginoon, patawarin mo ako sa katigasan ng aking ulo. Sumusuway ako sa iyong mga salita. Panginoon, hindi ako nagiging matapat na miyembro ng simbahan. Hindi ako nakikiisa. Young people, mga staff, sinabi ko sa inyo, huwag kayo maglalaro ng mga laro niya sa cellphone pero may matitigas pa rin ang ulo sa inyo. Alam mo yan, kung matigas ang ulo mo. Masakit sa akin yun. Sinabihan ko na kayo sa 2 beses, 3 beses, nakikita ko pa rin kayo. Ang sakit nun sa akin. Kala niyo, hindi ako nasasaktan. Mas murang pa nga, hindi ka nakikinig sa pastor mo. Sa palagay mo, natutuwa ang Diyos sa'yo. At sa palagay mo, pagpapalain ka. Hindi. Kahit po tayo mga adults, ayos ng Diyos, ayusin natin ang ating mga buhay. Pasumagang itumingi tayo ng tawad sa Diyos para pagpalain na tayo. Ayusin natin ang ating mga buhay. Magpasya ka na lumakad at sumunod sa Panginoon ng maayos. Tandaan mo ito, walang pagkapala pag namumuhay tayo sa sala. Yung galit sa atin, yung puot ng Diyos ay nasa atin pag namumuhay tayo sa kasalanan. Pero yung puot na yan ay mapapawi, yung galit na yung mapapawi pag tayo lumapit sa Kanya at pakumbaba humingi ng tawad. Yung Diyos ay nagpapatawad. Ayaw ng Panginoon manatili tayo sa buhay na sala. Ayos ng Diyos, ayusin natin ang ating malakad at buhay, mga Krisyano. Nangako ka sa Diyos, ibibigay mo to sa Diyos. Abay, pinangako mo yan sa Diyos. Nabigyan mo siya ng oras, bigyan mo siya ng panahon, bigyan mo siya ng mga bagay-bagay na tinatangkilik mo sa Kanya. Kahit po tayo sa offering, kahit po yung ating mga sacrificial offering, first fruits, mga kapatid, lahat tayo may kakayanan, maliit man o malaki. Base sa binigay sa atin ng Diyos yung kakayanan mo, nangako ka sa Kanya, hello, tuparin natin yan. Tuparin natin, bakit Pastor? Yung mga pinangako mong yan sa puso't isipan mo palang ay sa Diyos na yan. Hindi dapat natin mga kapatid, pag-imbutan yan. Pag yan ay pinangako mo sa Diyos yan, bigay mo yan sa Kanya. Huwag ka matakot, Pastor. Mawawalan kami. Lakihan mong yung pananampalataya. Buhay ang Diyos mo. Kailan ka ba pinatay ng Diyos ang pamilya mo? Kailan ba ginutom ng Diyos ang pamilya mo para hindi ka magtiwala sa Kanya? Sa palagay mo ba merong ama na matitis ang kanyang anak, walang pagkain sa loob ng 1 taon? Sa palagay mo ba ang Diyos titiisin ka rin sa katapatan mo sa Kanya, inuuna mo siya? Sa palagay mo hindi ka rin uunahin ng Diyos? Bay mga kapatid, lakihan po natin ang ating pananampalataya, amen? Kahit sa ating mga pangangailangan bilang simbahan, kahit po sa pagbibigay, sa lahat ng ating gagawin mga kapatid, lagyan natin ng pag-ibig, pananampalataya sa Diyos na kaya niya. Amen. Sabi ng Bible, for He that promises is able. Faithful is He that promise. Matapat ang Diyos na nangako. Tayo matakot. Amen. Malaki ang Diyos natin kaysa problema mo. Hello. Ang problema mo sa isip lang, pero ang Diyos natin, buong kalawakan sa Kanya. Bakit ka matatakot na sumunod sa Kanya at hindi ito pa rin ang pangako mo? Amen? Abay, ba't ka matatakot sa tao? Mas malaki ang Diyos na gumawa ng tao. Matatakot ka sa tao, ang buhay ng tao pwedeng pitikin lang ng Diyos. Matatakot ka dahil malulugi ka kapag inunan mong Diyos. Sino nagsabi? Mga kapatid, ang Diyos natin ay Diyos na matapat. Hindi nagpapabaya sa mga nagtitiwala sa Kanya. At wala pa akong Kristiyanong matapat, mga kapatid, sa buong buhay niyang nabasa sa Biblia na pinabayaan ng Diyos. Pagkatapos sa matapat na sumunod sa Kanya. Mga kapatid, mahal tayo ng Diyos. Amen? Magtiwala tayo sa Kanya, huwag tayo magduda.
sa kanyang mga salita. Mahal tayo ng Diyos. Layuan natin ang kasalanan. Amen? Huwag natin siyang pagnakawan ng oras, panahon natin, lakas natin, kahit pa pananalapi, huwag. Lahat yan sa Kanya. Ang ating buhay sa Diyos, ibigay mo sa Kanya. Amen? Huwag ka matakot. Basta dami kong babayarin eh. Subukan mo siya. At susubukin ka rin eh. Kung gaano kalaking ang pananampalataya sa Kanya. Lahat tayo may sularinin. Amen? Tayo mga magulang, kagaya nyo rin po ako magulang. Meron din ako mga pangangailangan kaming pamilya. Pero dapat ba tayo mag-alala ng sobra? Imbis na magtiwala sa Diyos. Dapat ba tayo magduda sa kanyang mga pangako kung totoo ang kanyang mga pangako sa kanyang mga salita? Tandaan, wala pa siyang pangako na binali. Ang tao pwede magbali pero ang Diyos kailanman sa kanyang pangako hindi po siya magbabali. Ilagak natin ang tiwala natin sa Diyos. Amen? Tayo pong lahat ay tumayo. Manalangin po tayo. Aming Ama, Diyos naming banal. Maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito. Sa buhay ng mga Israelita. Marahil kami po bilang simbahan, marami na rin po kami na pagtagumpayan sa 6 na taon sa biyaya mo, Diyos. Pero may mga pagkakataon, Panginoon, tila bagang parang ang bagal ng paglago, Panginoon. Para bang napipigilan ang biyaya sa amin. Panginoon, patawarin mo kami minsan kung para kami kagaya ni Achan na kinukuha ang lakas na dapat para sa iyo. Ang buhay namin, Panginoon, ang kalakasan, ang talentong meron kami, ang oras na para sa iyo, ay kinukuha pa namin, ang araw na para sa iyo, kinukuha pa namin. Kahit kung mga bagay-bagay na para sa iyo, para bang kinukuha pa namin, paano patawarin mo kami, O Diyos. Sa ginawa ni Achan, hindi lang pala siyang naapektuhan. Ang buong bayan ng Israel, ang kanyang angkan, maging kanyang pamilya at kabuhayan ay naapektuhan. Panginoon, ayaw po namin mangyari sa amin yung bilang isang simbahan, na masirang yung simbahan, masirang yung pangalan, mapahiya ka, O Diyos, ayaw po namin yun. Masirang mapahiya ang aming pamilya, ang reputasyon ng aming pamilya. Masirang maapektuhan, Panginoon, ang pangalang Baptist, ang pangalan ng mga Krisyano. Panginoon, patawarin mo kami, O Diyos, kung may mapagkakataon para kami kagaya ni Achan. Panginoon, tulungan mo kami na baguhin ang aming mga puso at kaisipan at kami lumakad ayon sa iyong kalooban, kabanalan na nagbibigay ng kapurihan sa iyo. Panginoon, dalangin ko nang usap ka sa puso ng bawat isa at pagpalain niyo po kami, Panginoon. Nawang aming mga natutunan, makintal po sa aming puso at isipan, dali namin sa aming mga tahanan, sa aming mga trabaho, sa aming mga pamilya, at Panginoon, mamuhay kami ng malinis sa inyong harapan. Huwag po kaming mamuhay sa kasalanan, Panginoon. At nangako ka, O Diyos, kami pagpapalain po ninyo. Salamat, O Diyos, sapagkat kayo po ang aming pag-asa sa mundong ito. Sabi mo, Panginoon, sa iyong mga salita, langit at lupa'y maglalaho, subalit ang iyong salita kailanman ay mananatili magpakailanman. O Diyos, ikaw ang aming pag-asa sa mundong ito, hindi ang pera, hindi ang kabuhayan, hindi ang sinumang tao, hindi ang sinumang pinuno ng bansa o bayan. Ang pag-asa namin, O Diyos, ay nakasalalay sa iyo, Panginoon, sapagkat ikaw ang may-ari ng lahat ng tao at bagay sa mundo, Panginoon, na kailangan po namin. Palakihin niyo po, Diyos, ang pananampalataya ng iyong mga anak at tulungan niyo nga po kami, O Diyos, na patuloy po magtiwala sa iyo. Mahalin ka ang iyong mga salita. Ang iyong simbahan, Panginoon, mahalin. Tulungan, suportahan, agapayan at magpatuloy po kami sa iyo, Panginoon. Maging kaming pagkapala, mamuhay kami sa kalinisan at kabanalan. Layuan po namin ang gawang kasalanan, Panginoon, sapagkat ito'y kinamumuyaan mo. Salamat po muli, Panginoon, sa paalala at mga natutunan naming katotohanan sa buhay ng mga Israelita at sa buhay ni Achan. Purihin kang muli, pagpalain ng bawat isa sa ngalan ni Jesus. Amen. Be seated.